Welcome back sa Pinoy MD. Mga kapuso, ngayon pong umaga, syempre kasama na natin ang ating wellness expert and internist na si Doc Oyi para sagutin na at ready na po siyang sagutin ang mga ipinadala niyo sa aming mga tanong. Kaya, good morning na natin si Doc Oyi. Good morning! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Eto na ang unang tanong, Doc Oyi. Bakit daw kaya 3 beses siya kung dumumi sa isang araw at madalas ay malambot daw at may kasamang pananakit ng tiyan? Ang tanong mula naman kay Blet de la Cruz. Nako, Blet, mukhang nagmamanifest ka nung tinatawag nating irritable bowel syndrome, no? Lalong-lalo na't kung matagal na itong sintomas mo na 3 beses ka sa isang araw, lalo na't kung nadumudumi, no? So pasintabi po doon sa mga nag-aalmusal. Pero ang irritable bowel syndrome, maraming sanhiyan, lalo na't kung very compromised na nga ang estado ng iyong gut health, no? Alam mo, sa loob ng ating katawan, Blet, meron tayong tinatawag na mga mikrobyo or microbiome. Importante na alagaan natin itong mga mikrobyo na to sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain, yung mga totoong pagkain tulad ng gulay at prutas. Kasi kung puro prosesong pagkain, lalo na't kung maraming additives or preservatives ang ating kinakain, pinapatay natin itong tinatawag nating mga beneficial microorganism. Kaya nga kita mo ang mga Hapones, di ba? Meron silang binebenta para paramihin itong mga good bacteria na ito. Ngayon, meron din namang ibang karamdaman na pwedeng ang manifestasyon ay irritable bowel syndrome. Minsan, kung may problema tayo sa thyroid o kaya kung meron talaga tayong problema sa ating malaking bituka, pwede din ang manifestasyon ng sintomas niyan ay madalas at paulit-ulit na pagkakaroon ng malambot at sunod-sunod na pagdumi, no? Or parang tinatawag na nating chronic diarrhea. Pagka ganyan, nako, Blet, kailangan mo nang kumonsulta sa doktor kung magpe-persist itong sintomas mo kasi hindi mo nakukuha ang mga sustansya sa mga kinakain mo dahil nilalabas lang siya ng maigi ng gusto ng iyong katawan. Next, eto, madalas daw ang kanyang pagkahilo. Ano raw kaya ang gamot dito? Ang tanong mula naman kay Richelle Calata. Depende kung ano, Richelle, ang cause ng hilo, no? Ito ba yung tinatawag nating vertigo? Kasi ang vertigo, merong central causes, galing sa ating utak ang potential na dahilan, may problema doon, o kaya ang vertigo ay tinatawag nating peripheral vertigo, no? So kung saan yung isa pang aspeto ng ating katawan na responsible sa ating balanse, ang ating inner ear, no? Ay maaaring merong problema doon. Meron tinatawag na otolith kung saan merong pagbabara doon sa responsible sa balanse natin na nandun sa ating inner ear, no? So pagka ganyan, kung peripheral vertigo, no, merong tinatawag na maneuver kung saan pwede nating matanggal yung bara na yon, yung otolith, no, yung Epley maneuver. Pero kung para malaman natin kung ano talagang klase itong sanhi ng iyong hilo, central vertigo or peripheral vertigo, importante na ikaw ay magkonsulta muna sa doktor. And for our next question, eto na. Ano daw ba, Doc, ang gamot sa sakit na asthma? Ang tanong mula naman kay Lindsay Nukum. Ang asthma, ito ay nagkukos kung sakaling ang ating daanan ng hangin sa ating baga ay hyperreactive, no? Lalo na kung may nagtitrigger na pumapasok dun sa nakasama ng hangin na ating nilalanghap, no? Kung masyadong hyperreactive ang daanan ng ating hangin, no? Ito nagdudulot kung bakit nagpo-produce ng maraming plema o kaya kadalasan ito ay sumasara, kaya nagdudulot ito ng hirap sa ating paghinga, no? So dapat nating alamin kung bakit yung ating daanan ng hangin, particular na yung immune system dito sa ating baga, ay walang regulasyon ang kanyang response na tinatawag na chronic inflammation response, no? Maaaring may nagtitrigger nito galing sa environment or maaari din nagtitrigger galing sa mga bagay na ginagawa natin tulad ng stress o minsan sobrang ehersisyo, or minsan ang asthma can also be triggered by certain type of foods, no, that acts like a food reactants or food triggers. Thank you so very much, Doc Oyi, sa pagsagot ng mga katanungan na ipinadala sa atin ng mga ka-Facebook dyan sa Pinoy MD. Keep them coming, guys, dahil marami pa tayong mga tanong na kailangan ninyong malaman, di ba? Na yung sagot, mula sa eksperto katulad ni Doc Oyi. Kaya abangan sa ating mga susunod na Saturday mornings yan with Pinoy MD.